sa atin mag-ministry tayo, mapagod tayo sa ministry, pero alagaan pa rin natin yung kalusugan natin. At the back of my mind, sabi naman ng kabilang utak ko, mas maganda nang mamatay na naglilingkod ng pagod sa Panginoon kaysa namatay lang ng pagod. Hello po, pagod lang sa buhay tapos biglang namatay. Di ba? Mas mahirap yun. Doon na lang ako sa napagod sa ministry, namatay sa ministry. And finishing the race. Ano po ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi niya, fight a good fight. Basahin natin lahat. 1, 2, 3. Fight. Keep the faith. Okay. Hebrews chapter, second verse po na ito. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Sabi niya, napapaligiran kayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at lisanin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Bilang tiyaga, pagtakbo natin, buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin. Ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katupusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, Lord, thank you for the reading of your word. Bless these words, Panginoon, and speak to us through this word. Ikaw, Panginoon, may taas, pagpalain niyo po kami sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun po yung sinasabi ko na Hebrews, sa chapter 12, paano ba natin isabuhay ang pananampalataya natin. In chapter 11, doon yung mga kung paano nabuhay sila Abraham, sa pananampalataya nila, sila Noah. And in chapter 10, yun yung they are saved by faith, that we are saved by faith. The question is, if we are to finish the race na maayos, paano magkaroon ng good fight? Alam niyo po ba yung good fight? Fight a good fight. Ito sinasabi ito sa mga taong hindi nagdadaya. Tama ba? Good fight. Di ba? Sinasabi nila good fight. Hindi ko alam. Sa nagsasabong dito. Good fight. Di ba? Sa nagbaboxing. Good fight. Di ba? Good fight, sinasabihan ka nito pag ikaw ay malinis ang laban, walang daya. Okay? Finish the race and keep the faith. Alam niyo po, sinabi ito ni Timothy, ni Paul, kasi malapit na siya sumakabilang buhay. Malapit na. So pinapaalalahanan niya itong si Timothy at ang church na kailangan you have to finish the race. Ang tanong, paano ba natin tatapusin ang laban ng buhay sa lupa na ito? First, we have to look around. Look around nga po. 1, 2, 3. Look around. Look around. Yan. Sino-sino yung mga yan? Look around. Sa buhay nating mananampalataya, pag sinabi nating finish the race, itong race na ito hindi yung ang kalaban natin, yung katabi natin patingin. Kalaban ba yan? Yung bang nagpapataasan tayo, nagpapagalingan tayo, hindi yung nakikipag-unahan tayo sa mga kapwa natin. Hindi ganung race. Itong race na to is individual. Okay? Individual race. Individual race sa buhay natin. Kaya sabi nila, lahat tayo mamamatay, una-unahan lang. Diba? Kasi una-unahan lang talaga yan. Hindi mo kalaban ang kapwa natin. So first, for us to finish the race, number 1, look around. Bakit sinabi ang look around? Kasi sabi nga ng verse, sabi ng verse 1, napapaligiran kayo ng maraming tao na nagpapatotoo patungkol sa pananampalataya sa Diyos. Yan ang sinabi ng verse 1. Okay? So sa isang race, running race, okay, meron tayong tinatawag na sports complex. Pag nagkakarera sila, meron pong mga tao sa paligid, minsan puno yan. Diba? May mga nanonood. Even in our race sa buhay natin, many are watching our race. Pinapanood tayo. Kasi even Noah, nung sabi sa kanya ng Panginoon, gumawa ka ng arka, iniligtas ko kayo mula sa baha, nasa disyerto sila. Sabi ng mga tao, pinapanood siya ng mga tao, katok ka na ata, baliw ka na ata, gumagawa ka ng ganyan sa panahon natin na walang ulan, na malayo tayo sa tubig, gagawa ka ng ganyan.
Pinapanood siya, yung pananampalataya, pinapanood siya ng mga tao. The same thing to us, all eyes are on the runners. Kasi ang tumatakbo lang naman dyan, ang tumatakbo lang dyan, ilan-ilan lang eh. Alam ko, 7 ba, 8, 6, ganyan lang. At lahat ng mata nakatingin sa'yo. Pag nadapa ka, makikita ka ng camera. Pag nadapa ka, pipicturean ka. Pag nadapa ka, pagtatawanan ka ng mga nanonood. All ours ay nakatingin po sa atin. Even Abraham, nung papunta siya ng Kanaan, pinapanood din siya ng mga tao, siyempre may mga kaaway pa rin yan. May mga kaaway pa rin yan, may mga hindi siya gusto, yung mga maaaring may mga tagapag-alaga ng hayop ni Lot, pwedeng pinapanood si Abraham. Even Moses, when he approached the Pharaoh, si Pharaoh, yung nagpakita ng 10 plagues, pinapanood siya ng mga tao. Kasi pinapanood siya ng mga Israelites mismo na ano ba naman yan Moses? Ang tagal-tagal, akala ko ba ilalabas mo kami dito? Akala ko ba ililigtas mo kami dito? Bakit pabalik-balik ka kay Pharaoh? Pinapanood siya ng mga tao. Ganon din po sa atin. We are also watched to see how we run our race of faith. Ganon ka din, kapatid. May mga tao sa paligid mo na pag nadapa ka, natisod ka, natapilok ka, nagkamali ka, nagkasala ka, tinatawanan, pinipicturan, chinichismis, pwede pang ganon. Kapag sa atin, sa buhay pananampalataya natin, marami ang nanonood. Ayan. Sino bang pwede i-mention? Si Beng na lang. Ayan, si Beng. Tignan ko nga, magagalit din yan. Mapupuno din yan. May mga ganun sa paligid natin. Inaantay tayong magalit, inaantay tayong makipag-away, inaantay tayong, nagsisimba sa tunggi? Nagbabiting? Hello? Hello, tamaan ka naman. Tamaan po kayo. Kristyano na. Maraming nanonood, pinapanood tayo ng mga tao. Hindi man natin kilala yung mga yan. Imaginin mo, nasa bahay ka lang, makakarinig ka ng chismis, ikaw daw ganito. Kasi nga, meron kang watcher. Meron kang tagabantay. The eyes are everywhere, in everywhere. Lahat, sabi nga nila, may mataang, may pakpak ang balita, may mataang, may tinghalo pa, may pakpak ang balita. Kahit hindi alam sa purok 7, nasa purok 1 ka, mapupunta. Bakit? Ang mata ay nasa paligid lang. So you must look around. Tumingin ka sa paligid. Maraming nakabantay sa atin. Kaya kailangan natin bilang mga Kristiyano, kailangan natin bantayan ang pananampalataya natin. Amen. Amen ba? Amen. Kaya yung mga nagsusunod, patago eh. Kilala ko kayo. Nasabi ko sa inyo. Yung mga nagsusunod, nagtatago kasi bawal. Hello, bawal nga sa barangay, sa Bible pa. Diba? Bawal eh. So you must look around. Mag-iingat ka kasi bawat galaw mo binabantayan. Maraming nanonood sa atin. Bakit? Tinitignan nila kung paano natin lakbayin ang buhay ng pananampalataya natin nang hindi tayo matitisod. Nang hindi tayo magkakamali. Nang hindi tayo magkakasala. Some will enter faith race because of how we run. May mga tao naman na nanonood sa atin. Ay, ang galing naman ni Beng. Naglilingkod sa Panginoon. Ngayon, yung nanonood na yun, gusto rin sumabak sa laban kasi na-inspire siya sa buhay ni Beng. O, di ba? Na-inspire o natisod. Mamili ka kung ano yung manonood sa'yo. Di ba? Kaya kailangan ingatan natin ang buhay natin kasi, may nanonood sa atin. Pwedeng nanonood sila, tapos maging kaaway natin, o nanonood sila para maging kagaya natin. Amen. Mag-iingat tayo, in a race, this is biblical. In our race of faith, maraming nanonood sa atin parang arena. Pangalawa, look within. Everybody say, look within. Look within. Sabi niya sa verse 1, in chapter 12, sabi niya yung katuloy, kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhing itinakda ng Diyos para sa atin.
ang isang winner, pakitingin nga yung katabi mo, winner ba yan o talunan? Di ba? Winner. Winner ka. Pakisabi sa katabi mo, winner ka. We are winner. Ano? So, how a winner preparing to win his race? Ano? Paano ang isang nagtatagumpay, inihahanda niya ang buhay pananampalataya niya para pagdating ng finish line. Finish line. The very meaning of this is pag namatay ka na. Saan? Yan ang finish line eh. Yan ang finish line eh. Yung natapos mo ang pananampalataya mo ng maayos. Ano ba ang inihahanda niya? There is no accident in winning. Mga kapatid, walang aksidente sa pagkakapanalo sa buhay. Yung iba kasi umaasa sa kapalaran. Baka palarin. Di ba? Yung iba umaasa sa kapalaran. Umaasa, gustong yumaman, gustong maging successful sa buhay. Pero tamad. Di ba? Walang gustong gawin. Alam mo sa atin, gusto lang natin ng sahod pero ayaw natin nagtrabaho. Hello? Gusto natin sumahod, gusto natin umincrease ang sahod natin pero ayaw natin magtrabaho. Totoo yan. Pero wala pong ganun. Di ba? Wala pong ganun. So we must look within. Paano ba natin i-prepare ang sarili natin kapag tayo po ay gustong manalo? Winners take step that lead to victory. Ang taong nagtatagumpay, kumakakbang yan paunti-unti. Tumatakbo yan paunti-unti. Amen ba? Ang sa runner, sa running, sa sports na yan, hindi ka pwedeng sumabak dyan na lagi kang puyat, hindi ka kumakain, wala kang tulog, hindi ka, baka manalo ka, pero pagdating ng dulo, mamamatay ka. Bakit? Hindi kinaya ng katawan. So pinaghahandaan yan. Ano po yung mga inihahanda? Runners are slowed by weight. Excuses po kapag kapag sumasabak ka sa ganitong competition, sa running, dapat physically fit. Sa running nga, hindi naman tayo lahat runners. I'm talking to ang sinasabi ko po ay takbo ng pananampalataya natin. Pero sa physical na running, kailangan physically fit. Hindi pwedeng may mga may mga karne-karne ka, may mga taba-taba ka kasi yan po ang nagpapabigat at nagpapabagal sa kanilang takbo. Winners don't run in a heavy clothes. Ang mga runner, hindi mabigat ang pananamit. Kaya ngayong iba parang wala ng damit eh. Sobrang hapit kasi yun ang sa kanila, yun ang komportable sa kanila. Hindi pwedeng may bulsa-bulsa, hindi pwedeng may dala-dala kang kung ano-ano. Magpapabagal sa atin yun. Winners don't carry anything to slow them down. Hindi yan nagdadala ng nagpapabigat. May nakita na ba kayong runner na may dalang maleta? May dalang bag, may dalang kotse, may dalang ginto, tumatakbo, wala, mabigat. The same thing sa atin. Pag tinakbo natin ang buhay pananampalataya natin, dapat wala kang dalang kasalanan. Lahat ng mabigat, problema, pasanin, overthinking, sobrang pangangamba, iiwanan mo yan. Bakit mabigat? Kaya sabi nila, bakit parang ang bigat ng damdamin ko? Kasi may laman. Amen? May laman. So sa taas sa ating mga kapatid, kailangan iwanan mo ang mga bagay na yan. Anong sabi dito? Lay aside anything that keeps you from God. Yung mga bagay na nagpapabigat sa ating kabigatan natin para hindi tayo makatakbo ng maayos, iwanan natin yan. Iwanan natin yan. Let us finish the race faithfully. Amen? Pangatlo, tapos na ako. Look to Jesus. Ano yung kanina? Look around. Pangalawa, look within. Balik tayo sa look within. Baka kaya hindi tayo makatakbo kasi may malinig sa atin. Hello? Baka masama din ugali natin. Hello po? Baka karereklamo natin sa ibang tao, natagamin, tama na data. Diba? Nirereklamo natin ng ibang tao, baka ang problema tayo. Okay? So, tignan din natin. Pangatlo, look to Jesus. Ano po ang sabi ng verse 2? Verse 2.
ituon natin ang paningin natin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at ito ay kinaya niya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya, at ngayon na nakaupo na siya sa kanan na trono ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, look up to Jesus. Sa ano natin, sa takbuhin ng pananampalataya natin, ang tignan natin lagi ang Panginoong Jesus. Amen. Hindi yung ibang tao. Kasi sometimes, one of the problem of the churches, kahit saan ka magpunta, may mga tao, may mga members na lilipat, aalis, kasi hindi gusto yung kapatiran. May isang halimbawa dito, nabasa niyo siguro sa Facebook, may isang member gustong lumipat. Kasi daw, si ganito, ayaw niya si ganito, ayaw niya ng ganito. Binigyan siya ng pastor ng tubig, punong tubig, as in puno. Sabi niya, sige, pag naikot mo to ng 10 beses sa church na walang natatapon, lumipat ka na. Alam niyo po, nagawa niya yon. Alam niyo ang secret, nakatuon lang siya sa baso. Kasi baka matapon. The same thing sa atin. Pag nakatuon tayo kay Lord, kay Jesus, the author and finisher of our faith, hindi tayo matitisod, hindi tayo makakatapon ng tubig. Hindi tayo nakatingin sa kamalian ng ibang tao. Hindi tayo nakatingin sa kamalian ng membro. Hindi tayo nakatingin sa kamalian ng ibang kasama natin sa church, kundi kay Jesus lang. Sabi niya, pagtiyagaan. Dahil si Jesus ay pinagtiyagaan niya ang paghihirap sa krus para sa iyo. And Jesus is the author and finisher of our faith. Alam niyo po, ang pinaka-premyo natin sa buhay pananampalataya natin, yung finish line, kung sino ang nandoon, si Jesus. Kaya finish the race right and faithful. Finish the race right. Tapusin natin ang pananampalataya natin sa Panginoon ng maayos. I pray na mamatay tayo sa pananampalataya natin kay Yesu Cristo. Amen. Hindi pa man ngayon, hindi pa man bukas, next year, pero pag namatay man tayo, I pray na nasa Panginoon pa rin tayo. Let us all finish our race with Jesus. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag susuko. Amen. Tumakbo lang tayo ng tumakbo kasi ganyan naman ang buhay. Tatakbo ka at tatakbo ka talaga. Kahit saan man tayo naroon. Amen. Tumayo nga po tayo lahat.